Dahilan kung bakit nagkagalit ang aso, pusa at daga. Noong bata pa ang mundo, ang aso, pusa at daga ay matalik na magkakaibigan. Nakatira sila sa loob ng isang bahay ng kanilang amo na siya namang nagbibigay sa kanila ng masarap na pagkain. Isang araw, nagluto ang kanilang amo ng isang malaking hiwa ng karneng baka. Ipapakain niya ang karne sa bisitang darating kinagabihan. Dahil kinakailangan niyang magtungo sa bukid upang diligan ang mga tanim, tinawag niya ang kanyang alagang aso, pusa at daga. Pupunta ako sa bukid. Nakahanda na ang inyong pagkain sa kusina. Pero bantayan ninyo ang tapang nakalagay sa mesa. Handa ko iyon sa bisita na darating mamayang gabi. Bilin ng amo. Nang makaalis na ang amo, sadya namang nag-uanahan ang aso, pusa at ang daga tungo sa kusina. Doon ay nakita nila ang 3 plato na may kanin at gulay. Ang unang plato ay para sa aso, ang pangalawa ay para sa pusa, at ang pangatlo ay para sa daga. Pagkatapos kumain, nagsimula nang magbantay ang 3 sa masarap na tapa. Ang sarap siguro ng tapang baka, sabi ni daga sa sarili. Paano ko kaya makukuha ito nang di napapansin ni na pusa at aso? Upang bigyang katuparan ang kanyang maitim na balak sa karneng nasa mesa, sinubukan ni daga na bolahin ang mga kaibigan. Mabuti pa ay doon ka na lang magbantay gate. Baka kasi may pumasok na ibang tao. Kami na lang ni pusa ang magbabantay dito sa kusina. Mungkahi ng daga sa aso. Tama ka daga. Mas mabuti nga naman ang may bantay sa bakuran. Tugon ni aso, sabay labas ng bahay. Pagkaalis ng aso, ang pusa naman ang binola ng daga. Aba, kaibigang pusa. Napansin ko panay ang hikab mo. Mabuti pa ay matulog ka na muna. Ako na lang ang magbabantay sa tapang baka. Mungkahi ng tusong daga. Habang nagkakagulo ang 3, dumating ang kanilang amo. Matinding galit ang ipinamalas nga amo sa 3. Dapat ay parusahan ko kayo. Mula ngayon, sa labas na kayo ng bahay titira. Ang kakainin ninyo ay pawang tira-tira. Magtitiga kayo sa kaning lamig, tinik at buto. Nanlilisik ang mga mata ng amo sa galit. Sa labas ng bahay, patuloy ang away at sisihan ng aso, pusa at ang daga. Sinisisi ng aso ang pusa. Ang hindi alam ng daga ay palihim pala siyang minamatyagan ng pusa. Pagkagat ng dilim, nagkunwaring tulog ang pusa. Nakita niyang bumangon ang daga at lumabas ng bakuran. Matahimik at marahan niyang sinundan ang daga. Nakita ng pusa na pumasok ang daga at lumabas ng bakuran. Matahimik at marahan niyang sinundan ang daga. Pagkatapos niyang matibag ang lupa, tumambad ang malawak na lungga. Gulat na gulat siya sa natuklasan. Ang kanyang kaibigang daga at iba pang katropa nito ay kumakain ng tapa. Ang tapang nawala sa hapagkainan. Sabi ko na nga ba, Meow, nilundag niya ang daga dahil nakatakas ito. Magmula noon ay hindi na sumama sa pusa at aso ang daga. Kasama ng ibang daga, nanatili na lamang siya sa loob ng lungga. Samantala, lalong humirap ang kalagayan ng aso at pusa. Tuwing naiisip ng aso ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, umiinit ang kanyang ulo at hinahabol niya ang pusa. Kapag nakakakita naman ng daga ang pusa, nagngingit-ngit siya at hinuhuli niya ito. Pilit niyang pinapaluwa sa daga ang tapang ninakaw at kinain ito. Nakakatawa nang talaga kung pilit iisipin. Tapa ang dahilan kung bakit ngayon ay magkakagalit ang aso, pusa at daga.